Ang Bombo Radio app, pinaagi sa menu bar o triple bar, pilia ang Bombo Radio Butuan aron inyong mapaminawan. Busa mga kabombo o ka-Star Nation, download na sa atong Bombo Radio mobile app. Sa Radyo Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga tips aron makadaginot sa kuryente samtang nagtanaw sa telebisyon. Una, palunga ang TV o ibtang plug kung walay nagtanaw. Ikaduha, siguraduha nga walay guba o naa sa saktong kondisyon ang imong TV. Ikatulo, pag-set og time limit sa pagtanaw sa imong mga paboritong programa. Ikaapat, pahinayi o kontrola ang volume. Ikalima, ipaubos ang screen lighting ngadto sa lower light. Ikaunom, kung dunay laing TV nga install, kung mahimo usa na lang ang gamiton og dungan nga magtan-aw ang tibuok pamilya. Gamit sa electric vehicle aron makadaginot ka sa gasolina. Nag-andos ka sa taas nga gasto sa produktong petrolyo? Panahon sa pag-upgrade ngadto sa hybrid o electric vehicle. Kini aron makadaginot ka sa gasolina, makapaminos sa gasto ug makatabang sa kinaiyahan. Limpyo, moderno ug eco-friendly sa kinan nga angay sa imong lifestyle ug sa kaugmaon sa atong planeta. Ang LPG usa ka importante nga ginagamit sa atong adlaw-adlaw nga pagluto. Busa siguruan nga sirado ang tangke ug walay tagas aron malikayan ang disgrasya ug pag-usik ka. Gamita ang sakto nga kalayo ug likayi ang sobrang nga paggamit. Kung mahimo, andama daan ang mga lutuon aron dili magdugay ang kalayo. Hinumdumi, ang pagtipid maayong binuhatan. Mga benepisyo sa community gardens. Sa panahon sa global nga krisis sa enerhiya ug ekonomiya, usa ka gamhanang solusyon mao ang pagtukod og community gardens. Pinaagi sa pagtanom og pagkaon dinhi sa atong komunidad, makapaminos ta sa gasto og dili na kayo magsalig sa mahal nga import og layo nga transportasyon. Ang preskong utanon og prutas nga naa sa atong nataran nagpasabot og mas barato nga gasto, mas himsog nga pagkaon ug mas gamay nga enerhiya nga magamit sa packaging ug shipping. Labaw pa sa pagtipid, ang community gardens nagpalig-on sa panaghiusa, magbinahinay, sabot sa kahanas ug sa paglaom. Tip sa pagdaginot og tubig. Kung dunay ulan pagsahod niini aron gamiton sa pagpanglimpyo sa pansayan, banyo o ka sa imong sakyanan. Mahimo sab kining gamiton sa pagbisbis sa tanom. Sa gamay nga paagi, dako na kaayo tag matabang sa pagpanalipod sa atong tubig.
Tips sa praktikal nga pagtipid sa kuryente. Makatipid ka kung adunay kahibalo sa paggamit sa kuryente. Pahimusli ang natural nga kahayag ug likhayi ang sobra nga suga sa balay. I-unplug ang appliances nga dili gamito na kay bisan naka-off. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Ang iba na namang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Di lang sana nagbago si Jessie. Wala sana silang problema ngayon, anak. Sana nga po, tatay, para makita rin ang katapatan niya kay ate. Pero sa buhay ng tao, natural ang pagkakamali at pagbabago. Oo nga po, hindi pare-pareho ang tao, tatay. Maraming mag-asawa ang mabuti ang simula. Pero paglipas ng panahon, may nagbabago sa kanila. Tama po. Kung hindi ang lalaki, ang babae. At sa huli, ayun, naghihiwalay sila. Mabuti sana kung wala pa silang anak. Ay, oo nga eh. Pero ang mag-asawang naghihiwalay na may mga anak na, ay nako, ang mga bata ang kawawa dahil sila ang nagiging bunga ng wasak na pamilya. Handa ka na ba, love? Ihatid na kita sa opisina. Oo. Inaayos ko lang baon ko. Ikaw talaga. Pwede ka naman bumili ng pagkain sa labas eh. Mas mabuti nang pambili ko yun ng ibang kailangan sa bahay kaysa gastusin ko sa pagkain ko sa labas. Hindi ka ba nagsasawa? Yan din ang almusal at tanghalian mo. Pareho lang naman yun. Sayang ang pera kung bibili ako ng bibili. Gusto na rin sanang makatrabaho ako pero wala naman para makatulong ako sa'yo. Malaking bagay na ikaw ang nag-aalaga dito sa mga anak natin. Mas maayos ang mga anak natin dahil ayaw kong ipagkatiwala sa iba. Lalo na't pareho silang babae. Ako rin naman. Lalo na't nasa syudad tayo. Alam kong kalakaran dito eh. Kaya mas mabuti na ikaw na lang muna ang magbantay sa kanila. Halika na, handa na ako. Hello ate, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. Ngayon ko lang kasi nabasa ang chat mo eh. Ayos lang, Jong. Hindi naman ako nagmamadali. Tungkol sa pera na ipapadala ko, bukas ko na lang ipapadala. Kakakuha ko lang kasi ng sahod ko, kaya dadagdagan ko para sa mga pamangkin ko. Naku, salamat. Kailangan naman kasi paayos to bago tag-ulan. Oo ate, para mas maluwag ang tirahan nyo, lalo na tumalaki ng mga anak mo. Oo nga. Mabuti na lang at nandyan ka. Kung kailangan ko ang pera, andyan ka lagi. Sino pa bang magtutulungan? Di tayo ring magkakapatid. Kaya dapat nagtutulungan tayo. Oo nga. Maraming salamat talaga sa iyo, kapatid. Walang anuman ate. Oh, kumusta na kayo dyan ni Itay? Sa awa ng Diyos, kuya, mabuti naman kami. Ikaw, kamusta ka na? Walang problema sa akin. Huwag kayong mag-alala. Malakas pa rin si tatay. Mabuti kung ganun. Sige, magbabakasyon ako minsan. Kasi namimiss ko na kayo eh. Kami rin ni natatang, kuya. Siya nga pala, nangutang si ate kanina sa akin para may pagpaayos daw ng bahay nila. Talaga? Parang hindi naghahanap ng trabaho ang bayaw natin. Oo nga, kuya eh. Hindi ko rin maintindihan ang buhay nila. Si ate Karina ang nagtatrabaho.
Tapos si JC nasa bahay lang. Baliktad. Ganun nga. Pero ano pa nga bang magagawa? Mabuti na rin. At siyang nag-aalaga sa mga bata. O sige, may asikasuhin pa ako. Bye. Bye, kuya. Ay, kawawa naman si Ate Karina. Bakit ayaw kasi magtrabaho ni Bayaw Jesse? Siya pa naman ang lalaki. Ay, baliktad ang sitwasyon. Ayos na rin ang bahay natin. Hindi na tayo mag-alala kapag tagulan. Oo nga, mabuti na lang at pinautang ako ni Jong ng pera para pagpaayos. Masyurti ka sa kapatid mo si Jung. Hindi madamot at mahal din niyang mga anak natin. Oo nga, single pa kasi siya at malaki ang kinikita niya sa abroad. Kumpara sa akin dito sa Pilipinas. Ang mahalaga, buo ang pamilya natin. At parang hindi ko kayang malayo ang isa sa atin kung sakali. Ay, ako rin. Hindi ko kayang iwan kayo, lalo na yung mga anak ko. Kaya natin ang anumang pagsubok na dumating sa buhay natin. Ang mahalaga, masaya tayo palagi. Ay naku, Itay. Ang lakas ng bagyo. Ay, oo nga anak. Lalo na doon sa Maynila. Kamusta kaya sila Ate Karina? Ay, mabuti naman siguro sila. Hindi bale. Naipaayos na rin naman nila ang bahay nila. Oo nga po eh. Mabuti na lang at may ipinahiram ang kapatid nyo na nasa abroad. Oo nga raw po, Tay. Napakabuti ng samahan nyong magkakapatid. Tatay. Mabuti sana dahil bata pa si Jog. Pero kung may sarili na siyang pamilya, ay nako, hindi ko lang alam kung matutulungan pa niya ang kapatid niyo. Oo nga po. Ang asawa naman niya, nako. Si Kuya Jesse po ba, Tay? Hindi ba't sinabi ng ate mo na wala daw siyang trabaho? Oo nga raw po. Kaya ang kapatid mo lang ang nagsusumika para sa pamilya nila. Opo. Paano na kaya ang buhay nila? Mabuti sana kung hindi sa Maynila ang trabaho niya. Ay, mahirap ang buhay doon. Lalo na kung hindi sigurado ang trabaho mo. Hello anak, kumusta kayo dyan? Tumawag ako kasi nakita ko sa TV, malakas ang bagyo sa Maynila. Hello anak, kumusta na kayo dyan? Tumawag ako kasi napanood ko sa TV na malakas ang bagyo dyan sa Maynila. Opo, Tay. Pero mabuti naman ang kalagayan namin. Ay, mabuti kung gano'n. Nag-aalala ako lalo na sa mga apo ko Huwag po kayo mag-alala, Tay. Okay lang kami. Kailan kayo uwi dito sa atin? Tingnan po namin. Malapit na rin kasi akong manganak. Kung makabiyahe na kami, uwi kami dyan. Sige anak. Kumusta naman ang mabait kong manugang? Mabuti naman siya. Pinapakain niya yung mga bata. Medyo sakit-sakit na kasi ang tiyan ko. Pero okay naman, wala kaming pasok ngayon. Talagang hanga ako sa asawa mo. Mula nang mag-asawa kayo, wala pa akong narinig na reklamo mo tungkol sa kanya. Ay nako, oo nga po. Opo. Pinayagan ko pa nga siya na lang muna ang mag-alaga sa mga bata. Habang ako ang nagtatrabaho.
Hindi madali ang mag-alaga ng bata sabi nga nila, mahirap. Kaya swerte mo talaga sa asawa mo. Saan ka galing? Oh, gising ka pa pala. Pumunta lang naman ako sa birthday ng kaibigan ko. Ano? Birthday? Mas mahalaga pa ang birthday ng kaibigan mo kaysa mga anak mo? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Pinagbilin ko naman mga bata kaya, auntie. Pinagbilin mo nga. Pero, muntik nang masagasaan anak mo sa labas. Paano kung may masamang nangyari? Pasensya nga. Hindi na ito maulit. Hindi ko lang talaga matanggihan ang kaibigan ko Kasi matagal na kaming hindi nagkita. Oo, yan din ang sabi mo dati. Paulit-ulit na lang. Promise, hindi na talaga maulit. Siguraduhin mo. Dahil kapag may masamang mangyari sa mga anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sige na, huwag kang magalit. Promise. Parang hindi ako makapaniwala sa sinabi mo, ate. Totoo yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napabarkada na ang kuya mo. Bakit naman? Ang masama pa, pati mga anak namin, napapabayaan na. Ay, ano ba ang nangyayari kay kuya? At bakit siya nagkaganyan? Minsan nga, hindi siya umuwi. Napilitan akong dalhin sa opisina ang bunso. At iniwan ko sa kaibigan ko yung dalawa. Grabe naman kung ganyan. Kinausap mo na ba siya? Oo, palagi ko siyang pinagsasabihan, pero wala pa rin. Inuulit lang ang inuulit ang ginagawa. May nakita kong picture. Naka-tag kay Kuya Jesse. Parang may kakaiba. Ibang itsura niya. Ay, nagbago nga. Siguro, sa kaiinom ng alak. Hindi ate. Parang iba talaga. Baka gumagamit siya ng droga. Uy, hindi ko naisip yun Pero ngayon, oo nga, napapaisip ako. Sana naman, hindi. Obserbahan mo siya ate. O sige, tatawag ako ulit. O sige. Sana hindi ganun ang totoong nangyari kay Kuya Jesse. Iyan ang sinabi ni Jong, itay. Ay nako, nakakabahala. Bakit hindi nagsasabi si Karina? Tay, Ay, paano na ang buhay nila? mabuti na lang at nandyan si Jong. Ay, tama ka. Pero kailangang makausap si Karina. Tawagan natin siya. Ay, oo. Tatawagan ko siya. Hindi ito pwede. Dahil kawawang mga apo ko. At ang masama, kung totoo ang hinala ni Jong na gumagamit ng ipinagpapahol na droga ang bayaw mo. Oo nga po. Ay, hindi maaari yun. Kailangang mapigilan. Oo, tay. Ay tatawagan ko si Karina. At sasabihin kong bantayan niyang maigi ang asawa niya. Baka nalulun na sa droga. Ikinuwento sa amin ng kapatid mo ang nangyayari sa asawa mo, anak. Totoo bang nagbibisyo at napabarkada na ang asawa mo? Oo nga po, Tay. Hindi ko na siya maintindihan. Parang sobra na ang impluensya ng barkada niya. Ay, nako. Paano na kung pati ang mga anak nyo ay maapektuhan? Yan nga pong pinag-aalala ko. Ay, ako ang nag-aalala sa kalagayan nyo dahil sa mga nangyayari sa asawa mo. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Kalusugan naman ninyo ang unahin niyong isipin.
Kaya kung maaari sana, umuwi na lang kayo dito sa probinsya. Ha? Oo, anak. Mas maayos dito. Kung gusto ng asawa mo, siya na ang magpatuloy sa pagsasaka sa bukid. Dahil nanghihina na rin ako. Baka hindi ko na kayanin ang pagtatrabaho sa bukid. Pero may trabaho naman ako dito. Saan naman ako kukuha ng ipapakain sa mga anak ko kung sakaling aalis ako dito? Ay, hindi mo ba sinabi na may branch kayo dito? Baka may bakante kang malipatan. At kung sakali mang wala, hindi nyo problema ang gastusin nyo dito. Ay, pero... O sige. Pag-iisipan ko yan. Sasabihin ko kaagad sa inyo kung anong magiging desisyon ko. O sige, maraming salamat po, Tay. Salamat sa inyo dyan. O sige anak, mag-ingat ka dyan. Bye. Ay, maglalaba muna ako. Habang naglalaro pa ang mga bata. Tanggalin ko lahat ang laman ng bulsa ng pantalon ng asawa ko. Ay, kung ano-ano kasing binubulsa. Aba, ano to? Lighter, sigarilyo at ano itong nakasasya na parang tawas. Nako, sana hindi totoo ang hinala ng kapatid ko na gumagamit ng droga ang asawa ko. Kailangan kong mapatigil kung sakali man. Jesse, sumama ka sa bukid at ipapakita ko sa iyo ang sakop ng lupa natin. Opo, Tay. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong trabaho, pero matututo ka rin. Hindi ba, Karina? Karina daw. Kinakausap ka ni Itay. Oo, Tay. Kung kaya ng iba, bakit hindi niya kakayanin? Huwag kang mag-alala. Mabait ang mga tao dito. At marunong ka na rin magsalita ng dialekto dito at magaling ka makisama. Opo, Itay. Nangangako akong pagbutihin ko ang trabaho dito. Ayaw kong sayangin ang pagkakataong binigay niyo sa akin. Maswerte tayo dahil nandyan ang mga magulang ko. Sige, pagkatapos nyo kumain, saka pala pupunta ako sa kapitbahay para makipagpulong sa samahan ng mga magsasaka. Salamat ha. Kung hindi dahil sa pamilya mo, hindi ko alam kung ano-anong nangyari sa akin. Sapat na sa akin na nakikita kong nagbago ka. At mas pinipili mo kami kaysa sa bisyo at barkada. Promise. Nangako ako na magiging mas mabuti akong asawa at ama sa mga anak natin. Salamat. Kung ganun ang iniisip mo. Oo naman. Kayo at mga anak natin ang pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi na ako gagawa ng anumang bagay na maaring mawala kayo sa piling ko. At ano nga ulit yung sinabi mo? Nahuli ang isa mong barkada? Oo, nauli siya dahil sa pagbebenta ng shabu. Yan ang sinasabi ko. Kung hindi tayo umalis doon, baka nadamay ka na. Paano na lang kami kapag nakulong ka? Pasensya na. Mabuti na lang at pinayagan niyo akong bumalik dito, pumunta rito. Kahit gusto mo o hindi, talagang uuwi kami. Sana ngayon, mas maunawahan mo na mahalaga ang buhay sa pamilya. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng Buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino.
Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Aron makatipid sa paggamit sa LPG, kung mubukal na ang imong giluntod nga bugas, palunga kini og kung muhubas na, baliki pagpasiga sa hinay lang nga paagi. Kini tungod kay gawas nga dakong daginot kini sa LPG, dili pa mudukot ang kanon ug sayon rang limpyuhan ang kaldero. Gamit og renewable energy kung mahimo. Una, gamit og solar panels o wind energy sa imong balay. Ikaduha, dili ka lang magadaginot sa bayranan sa kuryente, makatabang pa sa pagbakunhod sa carbon footprint. Ikatulo, gamay nga investment karon, dako nga kaayuhan og tabang sa kalikupan ug sa imong panudlanan sa umaabot. Ania ang inyong tipid tips. Kabalo ba mo nga usa sa sayo ni paagi pagdaginot og liquefied petroleum gas kun LPG o enerhiya mao pag-andam daan sa tanang sangkap sa dili pa paandaron ang kalan. Hugasi, hiwaa o giplaster daan ang gulay, karne o ricado. Kung andam na ang tanan, diretso na ang pagluto ug dili na magpaabot ang kalan nga nagdagan. Sa ingon niini mas paspas ang proseso sa pagluto ug mas gamay ang magamit nga LPG. Hinumdumi ang maayong pagplano sa pagluto, dakong tipid sa enerhiya o gasto sa panimalay. Mga tips aron makadaginot sa kuryente samtang gamit ang plancha. Una, tib-a og plancha ang imong mga sinina. Ikaduha, ayaw kalimot og ibot sa plug human o gamit. Ikatulo, i-control ang gikusgon sa init. Ikaapat, una og plancha katong mga low temperature fabric aron mo minus ang warm up time. Ikalima, palunga ang switch pila ka minutos una tapuson ang pagplancha. Ikaunom, tarunga og hipos og pilo ang imong masinina aron dili magbalik-balik og plancha. Ani ang praktikal nga paagi sa pagdaginot sa LPG o enerhiya. Daghan sa ato ang magluto nga kusog kaayo ang kalayo sa kalan. Apan sa tinuod, dili kinahanglan permi kusog ang kalayo. Kung nagbukal na ang sabaw o hapit na maluto ang sudan, pwede na kini hinayan. Ang sakto nga kalayo makatabang sa pagtipid sa LPG ug makapugong usab sa pagkaon nga masunog o maluto pag-ayo. Busa, hinumdumi, sakto nga kalayo, sakto usab ang tipid sa LPG o enerhiya. Pagbakta sa adtuang lugar, alternatibong pagi aron mabatukan ang taas nga presyo sa gasolina. Una, mahal ang presyo sa gasolina. Naay solusyon nga makaluwas sa imong bulsa o makaayo sa imong panglawas. Pagbaktas sa mga duol nga lugar, merkado, trabaho o eskwelahan, dili lang ka makadaginot sa gasolina, apan Sa bawat sandali, dahil buhay, nabuhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, hatid sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information,
Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kwento na ating pinamagatang Lupa at Langit. Dito sa ating tula, Himig ng The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Wala si Romar sa tabi ko. Pumasok na kaya siya sa trabaho? Pero, nakabukas ang kortina. Nakalimutan yata niyang isinara ang pinto. Sobra kasi ang bait mo sa asawa mo, Romar, kaya ganyan. Andyan pala si Ay, Romar. nako. Parang pinapagalitan ni Papa. Yan ang sinasabi ko noon pa sa'yo. Nanghihina ako talaga. Bakit kaya Ngayon? ganito ang pakiramdam ko? Nahihilo ako at... Ano nangyayari nako, sa akin? Romar, ano bang nangyayari sa asawa mo? Puntahan mo siya. Loris, anong nangyayari sa'yo? Nanghihinang ako, Romar. Dalhin mo ako sa ospital. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na ang pakiramdam ko. Hindi na katulad kanina. Si Papa. Ay, pumasok sa opisina. Ako ang kasama mo. Sabi ng doktor, hindi ka naman daw malubha. Wala ka naman sakit. Rinistahan ka lang ng gamot. Maaari ka nang lumabas. Ano po talagang nangyari sa akin? Bigla akong nanghina at nahilo. Wala ka bang napapansin sa sarili mo? Bakit ganyan ang tanong mo? Ano pag sinabi ng doktor? Nagdadalang tao ka na, Loris. Ano? Kaya sobrang saya ko. Magkakanak na tayo. Magiging ama na ako. Romar, Hindi ka ba masaya? Magiging ina ka na rin. masaya? Siguradong matutuwa din si Papa. Gusto na niya magkaapo. Kahit noon pa, yan ang gusto niyang mangyari. Pero wag mo nang isipin yan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Parang naghihintay si Nana Suning ng masasakyan. Saan kaya siya pupunta? Kakausapin ko na lang siya. Di ko rin alam kung ano ang nasa isip ni Boss Jordan. Hindi na lang siya tumingin ng ibang lugar para sa resort na balak niyang gawin. Naalala ko tuloy ang sinabi ng kakilala ko. May pinagbibiling bundok daw sa Tamurong. Malawak daw iyon. Ito na ang araw natin. May narinig ako na dinala ka raw sa ospital, Loris. Dumaan pa nga ako sa bahay ninyo para magtanong pero sabi ng katulong ninyo nakalabas ka na raw. Pinalabas din ako kagad ng doktor, Nay. Sinabi ko rin kay Romar na papasok na siya sa trabaho. Dahil may kasama naman akong katulong sa bahay. Loris, ano bang nangyari sa iyo? Bigla po akong nanghina, Nay. Nahilo ako at muntik nang mawalan ng malay. Buntis pala ako. Talaga? Opo. Hindi ko rin alam na buntis na pala ako. Ganun na lang ang tuwa ni Romar. At ang papa mo, ano naman ang sinabi niya? Hindi ko pa siya nakakausap. Iniwan na lang kami ni Romar sa ospital. Siguro dahil alam niyang makakalabas rin ako agad.
Ngayon lang ako naihatid ni Romar dito, Papa. Nauna pang dumaan si nanay para dalawin ako. Ano? Opo, may nagsabi daw sa kanya na na-hospital ako. Ay, natutuwa ako ngayon dahil nalaman kong buntis ka na, iha. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, Papa. Nangako ako kay Romar noon na hindi mo na ako magbubuntis. Kaya ba madalas kang lumalabas at kasama ang mga barkada mo, ganon? Opo, pero ewan ko ba? Ano ang gagawin mo ngayon? Wala na akong magagawa, Papa. Natatakot lang ako sa magiging epekto sa bata ng pag-iinom ko ng alak kailan. Yan. Nanigurilyo pa ako. Sabi ko na nga dapat hindi mo ginawa yan. Hindi ko nga alam. Hindi ko gagawin yun kung alam kong buntis ako. Kaya ang kinakatakot ko ngayon, kung ano ang resulta ng mga ginawa ko. Girl, I need you. I need your love. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Wala silang nakitang sakit mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala para sa dinadala mo. Pinagsisisihan ko mga ginawa ko. Dahil sa kagustuhan kong ayaw mabuntis. Buti na lang. At hindi mo naisipang uminom ng gamot para panlaglag sa buntis. Wala naman sa isip ko ang ganun. Nagpapasalamat ako at tinanggap mo ang pagbubuntis mo. May karapatang mabuhay ang pinagbubuntis ko. Hindi ko dapat ipagkait yun. At siyempre, nakikita ko ang saya ni Papa na magkaapo. Dahil sinabi ko sa boss ko na hindi mo na ako papasok ngayon, ako na magluluto ng masustansyang pagkain para sa iyo. Naku, lalakas ulit ako dahil sa mga bitamina. Papasok na rin ako ng opisina bukas. Ano? Huwag kang mag-alala, kaya ko. Ay, kung ako lang sana masusunod Sanay akong ako ang nasusunod, ha? Kaya nga hindi natuwa si Papa sa pagpakasal natin. Pero sa pagkakataong ito, hinihiling ko ang pang-unawa mo. Sige na. Ikaw na ngang bahala dyan. Maraming salamat. Naramdaman ko ang pagpapahalaga mo sa akin. Hindi na ako nakadalaw agad sa bahay ni na Patricio Romar. Noon lang nalaman ko na na-ospital si Lauris. Malakas si Lauris, Inay. Kahit dumalaw kayo, wala na. Hindi niyo madadatnan. Pumasok na sa opisina. Ano? Gusto niya talaga, kaya kaya pa naman daw. Siya pang nagmamaniho Ay, parang hindi siya buntis kung ganon. Hindi naman sa ganon. Malakas talaga ang resistansya niya. Sabi niya, kapag lumaki na ang tiyan niya, yun siguro, saka lang titigil ng pagpasok. Ay, ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Sanay si Lauris na nasusunod lahat ang gusto niya. Ayun. Pero humingi naman siya ng, pahintulot at pang-unawa ko daw. Sana nga maging ligtas ang pagbubuntis niya. At hindi maging dahilan ng pagbabago ng pagsasama ninyo. Siyempre naman. Umaasa kong ganun. Dahil ipinaparamdam ko naman kung gaano ko siya kamahal. At nararamdaman ko rin na ganun din siya sa akin. Kinabahan ako dun sa motor na biglang nag-overtake sa akin. Wala
Naalala ko tuloy yung pagbabawal ni Romar na magmaniho ako. Ang tigas kasi ng ulo ko. Oh, si Jonah ang nandyan. Bumaba na sa motor at... Oh, Jonah! Anong ginagawa mo dito? Oh, Loris. Naku, lalo kang gumaganda. Diyan na siya, papalapit. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Ay, Loris, lalo kang gumaganda. Ano? Uy, salamat. Bagay yata sa akin ang pagiging buntis, ano? Ano ang sinabi mo, Loris? Oh, bakit ka nagulat, Jonah? May asawa ako. Bakit ba? Hindi mo ko titigilan. Ano na naman bang bilin ni Jordan sa'yo? Wala namang bilin si boss. Nagkataon lang na napadaan ako. Wala naman masama kung makipag-usap ako sa'yo eh. Ay, sabihin mo sa boss mo na buntis ako. Yan ang sabihin mo sa boss mo. O sige, bahala ka na. Papasok na ako sa opisina. Mabuti naman kung gano'n, Jordan. Sige. Dalawin ko na lang ang sinasabi mong nabili mong loba. Marahil sa Sabado. Sige. At may babalita ko sa'yo. Magkakapo na pala ako. Mag-asawa ka na rin. Sige. Sige, bye. Itutuloy ko lang ang ginagawa ko. Ay, nako. Si Jordan talaga. Hindi rin nakalimot. Papa? Oh, Lawrence. Nandito ka na pala. Papa? Oh, wag mong sabihin ikaw ang nagmaneho. Ay! Tuloy nag-alala ako sa ginagawa mo. Papa? Oh, bakit? Pagpasok ko kanina, nakita kong may hawak kayong cellphone. Siyempre, kausap ko lang si Jordan. Kahit hindi kayo nagkatuluyan, maayos pa rin ang samahan namin bilang negosyante. O ano? Kinumusta ka niya at sinabi kong buntis ka na. Kahit hindi nyo sinabi, malalaman din niya yun. Nagkita kami kasi ni Jonah sa labas. Ha? O bakit naman daw? Nagkatalo lang daw na napadaan siya at nakita ako. Wala raw naman siyang intensyon na masama sa pakikipag-usap sa akin. Ganun ba? At sabi ni Jordan, may nabili na daw siyang lupa na pagtatayuan niya ng resort. O di mabuti kung ganun, Papa. O sige, Papa, magtrabaho na ako. Girl, I need you. I need your love. Pinapatuyo ko lang ang buhok ko. Oh, ano yung ginagawa mo? May tinitignan lang ako dito sa laptop. Romar? Hindi mo pa ba naisip na umalis sa trabaho mo at doon ka na lang sa kumpanya namin? Hindi pa naman namin napag-usapan yan ni Papa. Sabihin ko sa kanya. Naisip ko rin kasi na tumigil na sa trabaho. Mabuti kung ganun. Mas panatag ang loob ko kapag nandito ka lang sa bahay. Sana, huwag mo na akong sisihin. Sasasabihin ko sa'yo. Muntik kasi akong nadisgrasya kanina. Ano? Oo, kinabahan nga ako. Ang tigas talaga kasi ang ulo ko. Kung may masamang nangyari sa dinadala ko, siguro kamumuhian mo ako. Ayaw kong kamuhian mo ako, ha, Romar?
Oh, halika. Oh, Papa. Gising pa pala kayo? Hindi ako makatulog. Kaya naisipan kong uminom. Maraming alak diyan sa bar. Pero bihira akong uminom. Ano, tulog na ba si Lauris? Opa, Papa. Lumabas lang ako sandali para magpahangin. Pero nakita kayong umiinom. Mabuti at natulog na siya. Hindi maganda sa buntis ang magpupuyat. Ay, kung ako lang masusunod, hindi na siya papasok o magtrabaho. Napag-usapan na namin yan, Papa. Titigil na raw siya sa pagtatrabaho. Oh, natutuwa akong makarinig niyan. Ikaw lang ang nakapagbago sa anak ko. At malaking bagay yun para sa akin, Romar. May inamin sa akin, Papa. Muntik raw siyang naaksidente kaninang umaga. Ano? Natakot siya. Naisip niyang magagalit ako pag may nangyari sa tinadala niya. Mabuti at naisip na niyang magtigil sa pagtatrabaho. Napag-usapan din namin kung hindi ko para daw naisipang umalis sa trabaho ko para tumulong na lang sa inyo sa kumpanya. Respetuhin ko ang anumang desisyon mo, Romara. Magandang trabaho mo. Lalo na at magiging abogado ka na. Mabuti na lang at naisipan niyo akong dalawin, Nay. Para may makausap ako. Ako sana ang pupunta sa inyo pero pinagbabawal naman ni Romar na magmaneho ako. Ay, oo nga. Sinabi sa akin ni Romar na titigil ka na raw sa trabaho. Opo, Nay. Natakot talaga ako nung muntik akong maaksidente. Ganun ba? Ay, mabuti na lang at walang masamang nangyari sa iyo, anak. Yun nga din ang iniisip ko. Ngayon, madali na akong matakot. Talagang nagbago na ako. Hindi na kagaya nung hindi pa kami nagkakilala ni Romar. Napakaswerte ni Romar sa iyo, anak. At maswerte din ako kay Romar, Nay. Aray ko, biglang sumakit ang tiyan ko. Wala pa naman ng katulong at saka matagal pa bago siya makabalik galing tindahan. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Aray ano ba yan, Lauris? Bakit mo? Papa, ang sakit yung tiyan ko. Lauris, ano bang nangyayari? Tawagin niyo si Romar, Papa. Hindi ko na kaya to. Ang sakit. Ano? Ako na magdadala sa'yo sa ospital. Balae, kumusta si Lauris? Ay, naku, Balae. Nasa labor room pa. Sabi ng doktor kanina na nakausap namin ni Romar, medyo antayin pa lang natin. Medyo baka matagalan pa bago manganganak. At nasaan si Romar? Ay, nandun, iniwan ko sa labor room. Binabantayan ng asawa. Ay, naku. Inay? Oh. Papa? Romar, kumalma ka lang. Manalangin ka. Opo, Inay. Ito nga, pupunta ako sa chapel ng ospital. At magdadasal ako. Sige. Samahan na kita, anak. Salamat. Nakapanganak ka na. Romar. Oh, bakit para malungkot ka? Akala ko mamamatay na ako. Huh? Ang hirap. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos at buhay pa ako.
Ganun na lang ang panalangin ko na walang masamang mangyayari sa iyo at ganun din sa ating anak. 12:00 ng hating gabi nang nanganak ka. Ang anak natin. Napakagandang sanggol ang isinilang mo. Babae ang unang anak natin. Ganun ba? Oh, ayan. Hinatid ng anak natin dito. Salamat sa iyo, Roman. Oh, ayan. Dinala na ng nurse. Parang, natutulog na anghel. Ang anak ko. Siya ang nagdugtong sa buhay ko. Pakiramdam ko, ganap na akong babae. Ipinapangako ko sa iyo, anak. Maging mabuti akong ina sa iyo. Girl, I need you. I need your love. Diyan na nagwawakas ang isang linggong kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, atid sa inyo ng #1 in most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The memories shared together kept that love alive. I can't. Maayong Gamit og sugnod nga kahoy aron makadaginot sa kuryente og liquefied petroleum gas. Nagantos ka ba sa taas nga bill sa kuryente og LPG? Ayaw ka bala ka. Pinaagi sa paggamit sa sugnod nga kahoy, makadaginot ka sa imong kuryente o LPG, samtang makatagamtam og natural nga kalami sa imong giluto nga pagkaon. Sayon og eco-friendly ang sugnod nga kahoy kauban sa imong adlaw-adlaw nga pagluto sa kusina. Gamit na og sugnod nga kahoy karon aron makadaginot ug mabatukan ang taas nga presyo sa kuryente og LPG. Tips aron makadaginot og fuel sa generator set. Una, siguro nga husto ang load para dili magsubra ang konsumo sa fuel. Pagpaygayon og regular nga maintenance, limpyuhi ang filter ug tan-awa ang engine aron mas efficient ang andar sa generator. Gamiton lang ang generator kung gikinahanglan. Tip sa pagdaginot og tubig. Ang tubig importante kaayo sa atong panahon apan daghan gihapon ang mausik matag adlaw. Aron magkatabang, siguro ang sirad-an dayon ang gripo kung dili gamiton na. Gamita ang baso kung mag-toothbrush imbis nga padayon ang pag-agas sa tubig. Hinumdumi, ang tubig kinabuhi. Ampingi kini. Tips sa pagbiyahe nga makatipid. Kung gusto ba nimo nga makatigom og kwarta, oras ug enerhiya, i-combine ang imong mga errands sa usa ka lakaw imbes nga magbalik-balik ka sa dalan. Kung duol ra ang destinasyon na pagbaktas o pagbisikleta na lang kay mas himsog pa og libre. O kung mahimo usa ka sa pampublikong transportasyon. Ang gamay nga mga kausaban makapaminaw sa gasto sa gasolina, makatabang sa kalikupan ug makahatag og mas limpyo nga komunidad. Aniha ang inyong tipid tips para sa mas tipid o luwas nga panimalay. Human magluto, ayaw kalimot sa pagbatay sa kalan o pagsiguro nga sirado ang balbula sa LPG tank. Susiha usab kung adunay gas leak aron malikayan ang peligro o pagsayang sa gas. Ang regular nga pag-check sa tangki, hose o regulator makatabang aron mas malikayan ang pagkawala sa LPG nga wala nato mamatikdi. Sa pag-amping sa paggamit sa LPG, dili lang kita makatipid sa enerhiya. Mapanalipdan pa nato ang atong pamilya. Sayon nga mga paagi aron makadaginot sa gasolina. Una, ang maayong batasan sa pag-drive makadaginot sa gasolina. Ikaduha, amping ug monitora kanunay ang record sa maintenance sa imong sakyanan. Ikatulo, siguruha nga sakto ug husto ang hangin sa imong mga ligid. Ikaw pa, siguruha nga hugot ang taklob sa imong tangki sa gasolina aron malikayan ang pag-usik sa fuel. Ikalima, pabilin nga naka-on ang auto stop or start aron makatipid sa gasolina ug mas epektibo ang paggamit sa imong sakyanan. Pagdaginot sa kuryente sulod sa panimalay. Una,
Palunga ang mga suga og appliances kung dili gamiton, gamit og LED bulbs. Siguro ang husto ang paggamit sa aircon. Iset sa insaktong temperatura. Gamit og electric fan kung mahimo. Ibda ang mga charger o gadgets kung wala gamita. Kaya ang nakaplug nga mga gadgets nagakonsumo gihapon og kuryente. Pagplano sa pagluto, gamita ang pressure cooker o microwave kung mahimo. I-minimize ang pag-open sa refrigerator aron makadaginot sa kuryente. Pagdaginot sa kuryente, himuha ang imong panimalay nga energy efficient. Pagkolekta sa ulan, pagtipid sa gasto. Sa panahon sa global energy ug economic crisis, importante nga mag-practice ta og yano pero epektibo nga solusyon. Usa niini mao ang pagkolekta sa ulan. Ang tubig ulan nga atong masalo sa drum o balde mahimong gamiton. Pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang, Si Doming at ang Adik. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ay, parang kailan lang, Gusting. Akala ko noon, retired ka na talaga sa pagkapunong barangay. Pero hindi, bumalik din sa iyo. Eh, paano naman kasi, Sufeng? Hindi naman mapakali yung manugang mo. Nanalo nga sa pagkapunong barangay dito sa Hingalo. Pero nag-resign din dahil may inaasikaso sa Maynila. Naisip ko tuloy na plinano niya lahat ito. Plinano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya pumayag lang na kakandidato noon sa pagkapunong barangay dito sa Hingalo. At kung sakaling manalo, ibalik din sa akin kung mananalo akong #1 na kagawad. At gustong-gusto mo naman. Ay, siyempre, mahal ko ang barangay Hingalo. At dahil kaya ko pa naman, ay bakit ako tatanggi? Ay, kaya ito na naman. Nakita mo naman, simula nung nakaupo na, palagi ang bakasyon niya at bilang #1 kagawad, ako naman lagi ang OIC. Pero wala ka ng pahinga. Walang problema yan. Kayang-kaya ko pa naman. Ako pa. Ay, huwag kang magyabang na ganyan.
Matanda ka na, Guste. Hindi ka nakagaya ng dati. Dapat isa sa mga kapwa mo kagawad noon na mas bata sa'yo ang na-appoint na pumalit kay Dumeng. Ay wala Ako nga ang talagang nakaabang dyan. Alangan naman kung sino-sino na lang dyan ang ma-appoint. Ay, sa bagay. Taba ka. Ganyan talaga, Suping. At ngayon, magretiro na daw si Kirimit na barangay Chief Tanod. Kaya, si Duming ang papalit. Ano? Oo. Kaya ang mangyari, parang noon din. Babalik kami sa dati naming posisyon. Dom, nanggulo na naman daw si Butog. Ano? Sumusobra na ang taong yun. Problema ng barangay. Sinabi mo na. Wala na yatang pinapakinggan. Lagi naman kasing naglalasing. Oo nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Saan pa? Idi sa barangay hall. Tumawag kanina si tatay. Ganun ba? Sige. Kahit hindi ka na opisyal, pupunta ka pa rin doon. Kawawa naman si tatay kung absent na naman ang officer of the day na dapat nandun. Yan nga rin ang isa pang problema sa barangay. O siya, alis na ako. Baka tawagan ako ulit ni tatay. Delikado na. Ay, takot si Duming kay tatay. Nagmamadali na naman. Huwag kayong mag-alala, Isko. Susan, puntahin ko yung butog na yan dito. Nakikiusap talaga ako, Chairman. Matyaga ako. Pero huwag na niyang hintayin pa ako na magalit. Baka kung ano pang bagawa ko at baka ako pang makulong. Huwag naman ganyan, kuya. Dapat magpakumbaba ka. Sige. Magpadala ako ng sulat para papuntahin dito. Kausapin ko muna. Pero tawagin ko kayo pag mag-uusap-usap ulit tayo dito sa barangay, ha? Sige, Chairman. Okay sana kung hindi siya naninira ng mga gamit. Ay, ganito. Manmanan nyo nga. Baka kung gumagamit naman ng droga. Hindi ko lang alam, Chairman. Pero may kakaiba akong napapansin sa kanya. Hindi ko nga alam kung ano ba ang sinyalis ng nakadroga, Chairman. Pero may mga panahon na parang lasing siya, pero hindi naman amoy alak. Ay, oo, Chairman. Yan din ang napansin ko sa kanya. Hindi isang beses lang. Sige. Meron na sa kanyang isa sa mga sinyalis. Hayaan niyo. Para sa ganon, ang mga tanod na lang ang bahala sa kanya. Ay, delikado pag ganyan. Nagpapasalamat po kami, Chairman. Walang anuman. Pero kung mapatunayan na nagdurdroga, kailangan na nating ipakulong o iparehab si Butog. Kailangan niyong mag-meeting. Kasama mo ang lahat ng mga tanod at kailangang may magmanman kay Butog. Dahil ikaw naman ang Chief Tanod, Dumeng. Sige, Chairman. Tawagin ko na lang sila. At padala mo na rin ang sulat sa kanya. Padala mo kay Tanod Ugok. Opo, Chairman. Huwag niya kong subukan ang loko. Ipapakulong ko siya. Ayan. Naisulat ko na ang pamagat ng istorya ko. Pero wala pa akong naiisip na ideya.
Ay, nagbiyahe na si Itay. Inutusan ko naman si Tanod Ugok. Bakit? Ano na naman tong nararamdaman ko? Inaantok na naman ako. Pero mas maganda yata kung iidlip muna ako. Wala namang masyadong tao na pupunta